Mga kabayan, ang Fincantieri ng Italy na tagagawa ng mga barkong pandigma, submarino, underwater armament system, autonomous surface vehicles drones, at advanced subsea drone system, ay interesado na tulungan ang Pilipinas para palakasin ang panglaban at depensa sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Si Aurora Bazo, Area Manager ng Fincantieri Naval Vessels Division, ay nagsalita sa isang forum ng Stratbase ADR Institute sa Makati City noong Miyerkules 12 ng Nobyembre taong 2025. Kung saan sinabi niya na interesado ang Italianong tagagawa ng barko na makipag-ugnayan sa isang estratehikong pang-industriyang pakikipagsosyo sa Pilipinas, upang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na lumaban at magdepensa sa ilalim ng dagat. Nag-team up ang Fincantieri at ang ThyssenKrupp Marine Systems ng Germany, upang mapili bilang tagagawa ng kauna-unahang mga submarino ng Pilipinas, bilang bahagi ng patuloy na programa ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, na gustong mapahusay pa ang depensa sa mga maritime threats. Ngunit higit pa sa mga vessel sa ilalim ng dagat, sinabi ni Bazo na ang kumpanya ay may malawak na hanay ng mga produktong iaalok, kabilang na ang kanilang mga unmanned vehicles at advanced subsea drone system nito, na maaaring protektahan ang mga kritikal na infrastruktura sa ilalim ng dagat, tulad ng mga pipeline ng gas at mga undersea cable ng Pilipinas. Sinabi din ni Bazo na ang Fincantieri ay maaaring mag-alok ng mga flexible na opsyon sa pagpopondo sa mga bansa tulad ng Pilipinas, at ang pagpondo ay pwede hanggang 100% ng halaga ng kontrata ng isang proyekto, na may pinadaling plano sa pagbabayad. At ganap din na suportahan nila ang isang financial package, para sa lahat ng kanilang mga proyekto na gagawin dito sa Pilipinas. Kaya ang Fincantieri ay gustong makipagpulong sa Philippine Navy, Ministry of Defense, at Finance ng Pilipinas upang ibigay ang lahat ng mga posibilidad na maaari nilang ialok sa mga tuntunin ng isang financial package. Ipinakilala din ng Fincantieri ang kanilang DEEP project, ang una nilang integrated subsea drone system na binubuo ng isang network ng mga sensor, para sa maagang babala at isang fleet ng mga unmanned underwater vehicles. Ang system na itinampok ni Bazo ay flexible at madaling umangkop sa mga kinakailangan ng Pilipinas, maging ito ay isang military security task, komersyal na proteksyon ng infrastruktura, o pagsubaybay sa kapaligiran. Dahil dito, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy for West Philippine Sea, na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na bukas ang Maynila sa pagtalakay sa posibleng kooperasyon sa undersea domain sa mga kasosyo, kabilang ang Fincantieri. Ang ganitong gamit pang-militar ay napakahalaga sa Pilipinas, dahil ang Pilipinas ay napalibutan ng karagatan. Kaya kailangan ng mga undersea sensor para bantayan ang mga importanteng infrastruktura ng Pilipinas sa ilalim ng dagat, at para bantayan na rin ang mga submarino at undersea vessels ng kalaban na gustong pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Kung maganda lang naman ang offer, dapat tanggapin na ng Pilipinas para makapagpagawa na sila ng underwater military base, para may mag-monitor ng ilalim ng karagatan ng Pilipinas lalo na sa Malampaya gas field. Tapos magpalagay sila ng underwater base station PICOT ng Pilipinas na fully armed ng torpedo. Sa ganang paraan masecure na ang ilalim ng karagatan ng Pilipinas. Kahit may mga sensor na ang ilalim ng karagatan ng Pilipinas, kung saan na-detect nila ang submarino ng Russia, mas maganda pera na marami, para detect lahat ng underwater vessels na gustong pumasok sa teritoryo ng Pilipinas, lalo na yung mga undersea drones ng China. Maganda din mag-offer ang Italy, kaya marami na ring mga military assets ang nabili ng Pilipinas sa kanila. Sana matuloy ito, dahil malaking tulong ito sa Pilipinas. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.